sinong nakakamiss sa mga street food dyan. Grabe, ibang iba talaga yung buhay sa Pinas. Ilang taon na ako sa abroad pero nakakamiss talaga yung buhay sa atin. Yung tipong paglabas mo ng bahay, lalo na sa hapon, kabi-kabilaan yung mga nagbebenta ng street foods. Namimiss ko na nga yung paborito kong isaw. Pero syempre, wala namang isaw dito sa Saudi Arabia. Naglambing nga sa akin yung asawa ko. Sabi niya igawa ko daw siya ng siomay. Tamang-tama dahil nakabili nga kami ng sale na chicken breast. Manok na nga lang yung napili kong gawin dahil mas malambot nga ito kaysa sa giniling na karne ng baka. Hinugasan ko nga ng mabuti yung karne dahil hindi ko alam kung ano mga pinagdaanan nito bago ito makarating sa bahay namin. Naalala ko nga yung wrapper, alam kong matigas pa yun dahil linagay ko nga sa freezer. Panglumpia nga lang itong available na pambalot namin kaya gagawan ko na lang talaga yan ng paraan. Hilatag ko na nga isa-isa itong mga karne at iniisip ko nga dyan kung gagamitan ko nga siya ng chopper o mano-mano ko na lang tatadtarin. Nadamihan nga ako dito sa binili naming manok dahil 1 kilo to kaya sinaron ko na lang yung 3 fillet. Isang kainan na ngayong maitatawid ng 3 chop na manok na to. Inumpisahan ko na nga i-chop yung manok. Manipis nga lang yung mga hagod ko dyan para madali ko siyang matadtad mamaya. Nung mag-asawa nga ako ay napakarami kong natutunang pachamba sa paglilinis, sa paglalaba at sa pagluluto ng pagkain. Swertihan na nga lang talaga kung maganda yung kalabasan ng mga pacham natin. Nasa modernong panahon na nga tayo ngayon at wala nang kaso kung hindi ka marunong magluto. Yung ibang ang babae, ganda na lang ang puhunan. Pero hindi tayo pwede dyan dahil kinulang nga tayo sa ganda. Dahil kinulang nga tayo sa itsura, kailangan naman nating bumawi sa ibang bagay. Kinakailangan nga nating matuto dahil mahirap nang hanapin ni Mister sa iba yung ating mga kakulangan. Kasabihan nga ng iba na ang buhay pag-ibig daw ay parang Quiapo. Kung hindi ka magiging alerto ay mananakawan ka talaga. Sa sobrang pagkachismosa ko ngayon, napakadami ko na namang sinasabi dito sa video na to. Huwag na lang kayong magpapaniwala sa mga sinasabi ko dahil kahit na closest of perfect pa kayo, kung lolokohin talaga kayo. Sa dami ko ang sinabi, patapos na pala yung pagtatadtad ko riyan. Tamang-tama nga itong aking pagtatadtad dahil nayuyugyug nga itong aking mga braso. Tingnan nyo naman, pwede nang makisumo. Gigil na gigil nga ang lola nyo dyan at akala mo'y merong pinaghuhugutan. At bago pa nga ako makaisip ng kung ano dyan, naisipan ko nang hugasan yung gulay. Masarap nga itong carrots pambalance sa karne at nakakapagbigay pa ng matingkad na kulay sa siomay natin. Sobrang ganda nga ng pagkakatadtad ko sa ating karne at mas dinaig ko pa nga yung meat grinder machine. Naisipan ko na nga muna yung isalin sa kawali para maumpisahan ko na rin yung pagtatadtad sa carrots natin. Nag-struggle nga ang lola niyo sa pagtatransfer ng karne dahil hawak ko pa dyan yung cellphone ko pang video. Ewan ko ba kung bakit pinapahirapan ko yung sarili ko, pwede ko naman palang ilapag yung cellphone dito. Hinugasan ko nga lang ulit yung carrots natin dahil tumalsik yan kanina. Binalatan ko nga lang yung carrots natin ng very light. Sa mga oras ng iya, iniisip ko kung paano ko mapapadali yung trabaho ko. At bigla ko ang naalalang meron pala kaming grater. Kakayurin ko na nga lang tong carrots na to. Ganito nga lang yung aking ginawa at for the kaskas na nga ang lola ninyo. Sobrang dali ngang gawin nito at napadali talaga nito yung buhay ko. Ilang sandali ngay umupo na muna ako dyan dahil nakakahiya naman kung yung double chin ko na lang yung makikita nyo. Sabi nga nila, ipakita mo kung sino ka kaya kayo na lang ang mag-adjust kung nababangga kayo sa bilbil ko. Eto na nga yung resulta ng pagkakaskas ko at napakaganda naman ng kinalabasan. Kung para sa lumpia ay perfect na sana to, pero siomay nga ang bet natin for today's video. Kailangan nga natin sa siomay yung mas pino pa dyan, kaya ang ginawa ko ay tinadtad ko lang niya ng very light. Wala na nga kahirap-hirap yung pagtatadtad ko rito dahil napakanipis na yan mula sa pagkakakayod natin kanina. Sobrang excited na nga ako sa magiging lasa nitong siomay natin. Napakaraming ang binebentang siomay sa Kabayan Store, pero naisipan ko nga ako na lang mismo yung gumawa. Bukod sa napakamahal kasi, hindi mo pa sigurado kung masarap nga. Ayan nga at nakuha ko na yung pino ng carrots na gusto ko. Ganito nga yun kapino. Sinimulan ko na nga hugasan yung ating sibuyas at bawang. Kailangan din talaga niya ng hugas dahil nakatiwangwang lang yan sa mga tindahan. For the chop-chop na nga ulit ang lola ninyo. For real, wala na nga talagang katapusan itong pagtatadtad ko. Tuwing nagluluto nga ako, ito yung pinakaayaw kong gawin sa lahat. Yung magtadtad ng bawang at sibuyas. Bukod kasi sa napakasakit sa matay, napakatapang pa talaga ng amoy. Pagkatapos ko ang taga-tagain yung sibuyas ay sinunod ko na nga agad itong bawang. Pinaghiwa-hiwalay ko nga lang yung pagkakakumpol nito at inumpisahan ko na ring pisain. Ganitong style nga lagi yung ginagawa ko para mas lumabas yung aroma at flavor. Sa proseso nga ito ay mas mapapadali na natin yung pagbabalat natin ng bawang. Konting tuklap na nga lang at natatanggal nga ito sa laman. Natutunan ko nga ito sa papa ko dahil ultimo ang luya ay pinipit-pit niya bago niya ito gayatin. Madali na nga lang itong aking ginawa dito dahil ginamit ko na nga lang itong paborito kong garlic presser. Time saver nga talaga ito at ang
kinakailangan mo lang ay ang lakas mo para i-push down itong tools na to. Malapit na nga tayo sa exciting part dahil paghahalo-haluin na nga natin yung mga prepare natin kanina. Kung mapapansin nyo, hindi ko nga linuto yung karne bago balutin. Sa ganyang paraan kasi mas mame-maintain natin yung moisture at juiciness ng siomai natin. Hindi pa nga ako nagtatapos dyan dahil kailangan ko pang lagyan ng mga pampalasa tulad ng garlic powder, pepper, paprika, oyster sauce, soy sauce, cooking oil, 1 piece of egg, and of course yung wrapper natin. Dahil napakalaki nga ng kawaling gamit ko, linipat ko muna yung mixture sa bowl. Naisipan ko nga munang halu-haluin yan bago ko lagyan ng mga pampalasa. Madali ang halo nga lang yung aking ginawa at binuhos ko na nga itong garlic powder. Isinunod ko na nga dyan agad yung paminta at yung ating smoked paprika. At dahil nakakaluwag-luwag tayo, dinamihan ko na nga rin yung taktak sa oyster sauce. Nagbuhos nga rin ako dyan ng konting toyo at konting mantika. Pinisaan ko nga rin yan ng isang pirasong itlog. Tsinaga ko nga yung halu-haluin para ma-incorporate natin ng mabuti yung mga seasonings na linagay natin sa manok. Tansya-tansya nga lang yung aking ginawa sa paglalagay ng mga pampalasa. Naglagay nga ako dyan ng konting MSG, tagapagsalba sa mga kagaya kung hindi masyadong marunong magluto. Mga ganitong klaseng pagkain ngay kailangan talaga ng pampalapot kaya naglagay din ako dyan ng konting harina. Nakakatulong nga ito para mapagdikit-dikit natin yung mixture natin. Hindi pa nga ito yung consistency hinahanap ko kaya nagdagdag pa nga ako dyan ng konting harina. Ang gusto nga natin i-achieve ay yung malapot-lapot na mixture para mas madali nga natin siyang ibalot sa wrapper. At dahil ayoko namang tikman ng hilaw yung ating mixture ay nagprito nga ako dyan ng maliit na sample. Parang may galit nga itong aking priniprito at natalsikan pa ako dyan. Ilang sandali ngay hinango ko na yung aking priniprito para matikman ko na. Nag-taste test nga tayo dyan para malaman natin kung ano pa yung kulang. Papikit-pikit pa nga ako dyan at ninanamnam ko nga ng mabuti yung lasa ng aking ginawa. Nagustuhan ko nga kaya hindi na ako nagdagdag ng kahit na ano dyan. Mag-aalas 12 na nga ng mga panahong iyan kaya naisipan ko munang magsaing. Nag-chat na yung asawa ko na baka malate daw siya ng uwi kaya baka hindi na kami magsabay sa pagkain. Pag nga ganyay, hindi na ako nag-e-effort magluto para sa sarili ko. Isinalang ko na nga itong bigas at naisip ko nga i-air fryer na lang yung chicken skin. Ito nga pala yung air fryer namin. Napakaganda nga talagang mag-invest sa mga ganitong bagay. Kasi bukod sa napakamahal na ng mantika ngayon, napaka-convenient pang gamitin. Hindi mo na nga kailangan ng mantika dito. Ilalagay mo lang yung isda or yung manok at maluluto na lang ito sa sarili nitong mantika. Naprikook na nga itong chicken skin namin dati pa. Pinakuluan nga yan ng asawa ko noon sa tubig at linagyan na rin niya ng mga pampalasa. At kung makikita nyo ay napakatigas nga dahil linagay namin yan noon sa freezer. Sinet ko nga lang tong air fryer sa 170 degrees for 20 minutes. Pagkalipas nga ng 20 minuto ay chinek ko ulit yung linuluto ko. Na-defrost na nga yan pero nagkukumpul-kumpul pa rin sila. Kailangan ko nga itong paghiwalay-hiwalayan para maluto siya ng maayos. Nangangamoy na nga ito sa bango at napakasarap na nga nitong isawsaw sa sili na may suka. Sa mga katulad kong tinatamad laging maghugas, mere-recommend ko nga gumamit kayo ng parchment paper sa air fryer ninyo. Sinasalo kasi nito yung mga oil galing sa karne o isdang linuluto ninyo. Sinalang ko nga lang ulit yung chicken skin dyan at napagdesisyonan ko nga i-wrap na yung siomai mixture na nagawa natin kanina. Napagdesisyonan ko nga mag-Netflix muna habang nagbabalot ng siomai. Habang ini-edit ko nga yung bidyong to ay naaalala ko si Papa. Parehas kasi kami talagang mahilig sa mga merienda. Napakabilis nga talaga ng buhay at hindi ko akalaing mawawala siya agad sa amin. Ito na nga siguro yung pinakamahirap na bagay na dumaan sa pamilya namin. Iniisip ko nga kung kaya ba naming lagpasan yung mga araw na wala siya. Ako nang magsasabi sa inyo na napakahirap talaga mawalan ng isang magulang. Kaya ikaw kung napapanood mo yung videong to, huwag kang mag-aaksaya ng panahon kung buhay pa yung mga magulang mo. Ibigay mo yung pagmamahal at respeto na nararapat para sa kanila. Dahil hindi sila forever na nandyan. Di natin sila makakasama habang buhay. Kaya maglaan ka ng panahon para sa kanila. Yun kasi yung bagay na hindi ko nagawa dahil sa paghahangad kong mabigyan sila ng mas magandang buhay. Kaya nga kahit na ayaw ko sanang lumayo, wala akong magawa dahil breadwinner ako. Napakasakit talaga at napakabigat sa dibdib. Lalo na't alam mong hindi mo na makakasama yung taong walang ibang ginawa kundi ang mahalin ka at ang pamilya ninyo. Napakahirap pero kailangan ko magpakatatag sa mga panahong ito kasi alam kong napakarami pang umaasa sa akin. Pasensya na nga dahil naging emotional ako for today's video. Ito na nga pala yung ginawa kong siomai. Napakasarap nga at napaka-juicy niyan sa loob. Dahil napakadami nga nang nagawa kong siomai, linagay ko na lang sa freezer yung iba.
I-steam na nga lang namin yon kapag nag-crave kami ulit. Tamang-tama nga dahil napakadami nga nitong nagawa kong chili garlic oil ngayon. Slow cooking nga lang yung aking ginawa dahil ayoko namang masunog yan agad. Napakasarap kasi pag napakatas natin yung bawang. Linagyan ko nga ito ng konting asukal, toyo, oyster sauce at magic sarap. Mas practical nga talagang gumawa ka na lang ng sarili mo kaysa bumili ka pa ng napakamahal. Naririnig ko nga nagme-meow-meow na naman yung asawa ko kaya na video ko siya dyan. Lagi nga siyang ganyan pagka uwi niya ng bahay. Tamang-tama nga dahil nakaluto na ako ng merienda para sa aming dalawa. Hanggang dito na nga lang muna for today's video. Bye! Tas kamay.